Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Chano, taong 1976, Visayas Region. Sanggol pa lang ako nang namatay ang aking ina. Tanging si tatay at lola ang kasama ko at nagpalaki sa akin. Kilala si tatay sa nayon namin bilang isang lasinggero. Madalas kasi siyang nakikipag-inuman kahit sa ang baryo o lugar man siya mapadpad. Kahit ganoon si tatay, isa siyang matapang na tao na handang makipaglaban sa kahit sino, lalo na sa mga masasamang elemento gaya ng aswang. Dahil nga roon, isang karanasan sa mga nilalang na iyon ang hindi ko makalilimutan. Hanggang ngayon, kasama siya. Aba, apo, himalayatang hindi ka kasama ng tatay mo ngayong araw Yung nga pula eh. Naisahan po kasi niya ako. Sabi ba naman niyang mauna na akong umuwi dito sa bahay natin? Dahil susunod na lang daw siya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin nga po siya nakakauwi. Nako apo, kilala mo naman yung tatay mo, di ba? Kahit sa ang inuman, hindi niyan pinalalampas. Mabuti na nga lang at hindi pa nagawang malason yan ng mga kainuman niya o kaya ay mahawa ng pagiging aswang. Kapag nangyari ang alinman sa dalawang sinabi ko, baka magtanda na yung tatay mo. Wag naman po sana mangyari sa kanya yung mga yun la. Kahit asinggero si tatay hindi naman po siya nagwawala o naghahanap ng away kapag nalalasing po siya. Kung sa bagay, ewan ko na lang talaga riyan sa tatay mo. Sanggol ka pa lang, kilala ng lasinggero yan dito sa bayan natin. Simula na mamatay ang ina mo, nagbago na rin yung tatay mo. Mabuti na nga lang at hindi niya naiisipang painumin ka ng alak noon kapag siya ang nagbabantay sa'yo. Totoo po ba yung sinasabi nila? Abay, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, apo? Maniwala ka sa akin. Kahit lasing yan at may hawak na alak, kailanman ay hindi niya naisipang gawin ang bagay na yan. Loko man niyang ama mo, pero hindi kanya kailanman sinaktan sa kahit na anong pamamaraan. Yung mabuti naman po kung ganun la. Mabait naman po si tatay. Siguro po umiinom lang siya dahil hanggang ngayon, nangungulila pa rin siya kay nanay. Kahit naman po ako la nangungulila rin naman ako sa pagmamahal ng isang ina. Marahil ay ganun nga, apo. Pasensya ka na at maagang nawala ang nanay mo. Hindi mo tuloy naramdaman kung paano ang kalinga ng isang ina. Pero alam mo namang mahal ka namin ng tatay mo, hindi ba? Oo naman po la. Ramdam ko po yun. Mabuti naman, apo. O siya, huwag na nating pag-usapan pa ang tungkol doon. Baka maabutan pa tayo ng tatay mo at magalit siya kapag narinig niyang pinag-uusapan natin ang nanay mo. Alam mo naman yon, hindi gustong banggitin ang nanay mo dahil nalulungkot siya. Opo la. Matagal na rin naman po yun Basta, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa ama mong yan. Panay paglalasing na lang ang ginagawa niya. Nakakampante siya ng husto ngayong alam niya may tangan siyang mutya. Hay dako! Ikaw, apo, kahit may hawak ka ring mutya, wag na wag kang pakakampante sa paligid mo. Maging mapagmatyag ka dahil minsan kasi may mga bagay ring ipinahihiwatig ang mga yan. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola Josefa? May mga pagkakataon kasing nagiinit ang mutya. Ikaw na nagtatangan, syempre, ang makakaramdam ng pag-iinit ng katawan o ng mutyang hawak mo. Minsan kasi, hudyat yon na may kakaiba sa paligid mo. Apo, pwedeng babala na may panganib o pahiwatig na may masamang elemento. May nararanasan ka na bang ganon, ha? Wala pa naman po la. Pero tatandaan ko po yung sinabi ninyo ngayon sa akin. Hindi po kasi namin napapag-usapan ni tatay tungkol sa mga bagay na to Siguradong maya-maya lang nandito na rin naman po siya. Hindi talaga ako naniniwala sa kanya kapag pinagsabihan niya akong maunang umuwi at susunod siya Mabuti pa nga, apo. Bantayan mo maigi ang tatay mo, lalo na kapag lasing na siya. Mahirap na. At baka mapagtripan siya sa susunod at wala siyang kalaban-laban. Opo la,
Huwag po kayong mag-alala. Dahil sasamahan ko na po talaga siya kahit saan man po siya abutin ng pakikipag-inuman niya. Sige, apo. Ang mainam pa. Hintayin mo na lang ang tatay mo, ha? Gabi na at baka tama kang maya-maya nandito na rin siya. Tapos na rin naman tayo maghapunan kaya mauuna na ako matulog sa'yo. Sige po, La. Hinintay ko noon si tatay na makauwi. Makalipas lang ang halos 20 minuto, dumating na siya. Inasahan kong lasing na naman siya, pero hindi pala. Nagsasalita pa siya noon at sinasabing humanda sa kanya ang aswang, kaya napatanong ako. Sinabihan naman niya akong kinabukasan na namin pag-uusapan, gayong pagod na siya. Tumango na lang ako sa kanya. Natulog lang siya noon, kaya nagpasya na lang din ako magpahinga. Kinaumagahan, nang magising ako, kinausap ako ni tatay. Nagulat pa ako dahil napakaseryoso na mukha niya, kaya bahagya akong kinabahan. Oh, may problema po ba, tay? Umaga pa lang po kasi parang hindi na po kayo maipinta sa pagmumukha po ninyo eh. Wala naman anak. May pabor lang sana akong hihilingin sa'yo eh. Ano naman po yun, tay? Samahan mo kong rumonda mamayang gabi sa mga kanayunan. Abay, bakit naman po tayo roronda mamayang gabi sa mga kanayunan? Kung iniisip mong makikipag-inuman ako, abay, hindi yun ang pakay ko, no? Sa katunayan kasi, gusto ko lang rumonda. Dahil may nabalitaan ako may mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan eh. Wala muna akong balak uminom ngayon. Ay, kaya po pala narinig kita kagabi na pumanda sa inyo mga aswang na yun, tay. May mga ganong nilalang na naman po palang naghahasik ng lagim sa mga kanayunan. Kailangan po ba talaga natin gawin yun? Abay, oo naman. Kailangan natin siguraduhin walang aswang na mananalasa sa nayon. Abay, mahirap na. Baka pati rito sa ating baryo may gumagala na rin pa ng mga ganitong uri ng nilalang eh. At mapahamak pa tayo. Teka. Natatakot ka bang sumama sa akin dahil sa mga aswang na yon? Naku tay. Hindi po ah. Hindi po ako natatakot dun. Sige na nga po. Sasamahan ko na lang po kayo basta kapag wala pong mga aswang, umuwi po kagad tayo ah. Nababahala po akong maiwang mag-isa si Lola rito sa bahay natin eh. Dahil sa sinabi niyong may gumagalang aswang. Baka matsempong wala tayong dalawa rito. At tatakihin siya ng mga nilalang na yun. Kala ko talaga natatakot ka. Huwag mo nang isipin ang lola mo. Sanay na siya mag-isa rito, anak. Abay, walang mangyayari masama sa kanya, no? Alam ko naman po yun, tay. Pero kahit na ganun po, hindi pa rin mawala sa akin na mag-alala kay Lola eh. Basta, sasama na lang po ako sa inyo mamayang gabi. Sige. Iuwi tayo kapag wala tayong makasagupang aswang, ha? Basta maganda ka, anak. Opo, tay. Kinagabihan noon, naghahanda na kami ni tatay nang lapitan kami ni Lola Josefa. Tahimik lang siyang nakatingin sa amin, pero bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Dahil doon, pinagsabihan siya ni tatay na huwag kaming alalahanin. Dahil uuwi rin kami pagkatapos naming rumonda sa aming baryo at maging sa ibang nayon. Tumango lang siya sa aking ama. Nang maayos nang dadalhin naming patalim maging ang lampara, nagpaalam na kami ni tatay kay Lola. Una naming sinuyod ang baryo namin pero walang kakaiba sa aming nayon. Kaya napagpasyahan namin ni tatay na tumungo sa iba pa. Wala rin mga aswang doon. Kaya kalaunan ay umuwi na lang kaming dalawa. Habang naglalakad pa uwi, nag-uusap din kami ni tatay. Tay, nagtataka lang po ako kung bakit parang galit na galit kayo sa mga aswang. Nakuha pa talaga ninyong hindi uminom ngayong gabi para lang makapagronda tayong dalawa. Marami na akong napatay na mga aswang noon, anak eh. Bago ko pa ibigay sa iyo ang isang mutsyang tangan ko na mga panahong maliit ka pa, nagamit ko pa yan sa pagkikipaglaban sa mga aswang na nakaengkwentro ko noon. Kaya galit ako sa mga nilalang ngayon dahil masasama sila. Pero hindi naman po lahat siguro ng aswang masasama. Hindi po ba? May mga naririnig din po kasi akong kwento na minsan. May mga aswang din na tumutulong sa mga tao.
Siguro nga, may mga mababait din mga aswang. Pero halos lahat naman sila may maitim na budhi eh. Yung tipong tingin nila sa mga taong tulad natin pagkain lang. Kaya mga wala silang konsensya eh. Kapag nambibiktima sila, aba, iniisip lang nilang maibsan ang gutom at uhaw nila sa pamamagitan ng pagkain ng karne at pag-inom ng dugo ng mga tao. Kung sa bagay, tama naman po kayo sa mga sinabi ninyo. Sabi rin po ninyo marami na kayong napatay na aswang. Bay, wala kayong naikukwento sa akin tungkol sa mga karanasan nyong yun Kung makikita mo lang kung paano ko makipaglaban nun sa mga aswang abay paniguradong mabibilib ka sa akin. Bukod sa kilalang lasinggera itong tatay mo, aba, nakilala rin akong tirador na mga aswang na yan. Grabe, totoo po ba yung sinasabi niyo, tay? Baka po kasi nilaloko niyo lang ako Mukha ba ako nagbibiro ha? Ikaw talaga Tiano mukhang wala kang bilib at tiwala sa tatay mo Hindi naman po sa ganun, tay. Hindi ko lang po kasi maisip kung paano nakikipaglaban ng tulad niyo sa mga aswang Ganyan palagi po kayong lasing. Paano kaya ninyo nagagawang mapas lang ang mga aswang na kalaban po ninyo, tay? Aba, ito talagang batang to. Abay kahit lasing man ako, nakakaya ko makipaglaban sa mga aswang, no? Mas nagiging malakas pa nga ako kapag nakainom ako. Dahil din sa tulong ng mutyang tangan ko, kaya mabilis kong napapatay ang mga nilalang na yon. Gusto mo bang malaman kung paano? Oo naman po. Baka magamit ko rin sa susunod kapag nataong mapapalaban tayo sa mga nilalang na yun Tama ka nga naman. Sige, sasabihin ko sa'yo ha. Pinapatay ko lang naman sila sa pamamagitan ng pagpugot sa kanilang mga ulo. Yan para naman siguraduhin na hindi na sila mabubuhay pa. Siyempre, lumalaban sila, tay. Paano naman po kapag ganun ang sitwasyon ninyo? Kapag nanlaban sila sa akin, hindi ko rin sila titigilan sa pagtaga. Pero siyempre, depende pa rin sa sitwasyon yun, anak. Bisan kasi may suntok at sipa rin silang natatamo sa akin May iba ngang sinasakal ko na lang ng buong lakas para mamatay. Kaya kailangan may pisikal na kakayahan ka at may diskarte kapag nakikipaglaban sa mga nilalang na yon. Lalo na, may ilan sa kanilang hindi rin madaling talunin. Naku, tatandaan ko po yung mga sinabi niyo niyan, tay. Magsasanay na rin po siguro ako, no? Para kahit papaano mapalakas ko ang aking pangangatawan. Nang sa gayon, mas matagdagan ang pisikal na lakas ko. Yan, ganyan nga na. May mutya ka rin tangan kaya kahit papaano, hindi ko na pinangangambahan mapahamak ka. Dahil matutulungan ka niyan panigurado. Tsaka tama ka, na dapat magpalakas ka. May para naman sa hinaharap yan malay ko. May papalit na sa akin bilang tirador ng mga aswang. O diba? Pareho kaming napatawa ni tatay dahil sa sinabi niyang yun. Nagpatuloy lang din kami sa pag-uusap hanggang sa makauwi kami ng bahay namin. Nagpahinga kami kaagad at dahil sa pagod, nakatulog naman ako. Simula noon, may mga gabing nagroronda kami ni tatay, lalo na kapag hindi siya lasing. Hanggang sa may nabalitaan nga kaming may isang nayon sa aming bayan kung saan nananalasa ang mga aswang. Dahil doon, nagpasya kami ni tatay na puntahan yon. Anak, sigurado ka bang sasama ka talaga sa akin patungo sa baryong yon? Oo naman po, tay. Naku, hindi kayo pwedeng pumunta ron na mag-isa lang, no? Baka kung ano pa pong mangyari sa inyo sa nayong yun dahil sa mga aswang Aba, wala ka nga dapat ipag-alala sa akin, Tiano. Na mo na magsanay ang tatay mo sa pakikipaglaban sa mga nilalang na yun Hindi na ako natatakot o nangangamba kung sakali mang may maengkwentro nga akong mga aswang doon. Kahit na po, tay. Mas makakabuti po na may kasama kayong harapin ng mga nilalang na yun. Naisip kong baka makikipag-inuman kayo roon sakaling may kakilala kayo. At mapahamak kayo sa mga aswang kapag nalasing kayo ng gusto. Ay, naku, ikaw talaga, Tiano. O siya, dahil buo na rin naman ang pasya mong sumama sa akin sige na. Umalis na tayo dito sa bahay. Sige po, tay. Lola Sefa, alis na po kami ni tatay, ha? Mag-ingat po kayo dito sa bahay, lalo na mamayang gabi, ha? Mag-iingat kayo, Apo. Rostom, abay ingatan mo rin ang anak mo. Humanda ka talaga sa akin kapag may nangyaring masama sa apo ko.
Napailing na lang kami ni tatay dahil sa narinig naming sinabi ni Lola. Kumaway na lang din ako sa kanya at hindi na lumingon pa nang magsimula na kaming maglakad palayo sa aming bahay. Tinahak namin ang daan patungo sa nayon kung saan balak naming pumunta. Naging mabilis naman ang paglalakad namin hanggang sa nakarating nga kami roon. Nagtungo kami ni tatay sa bahay ng kakilala niya. At nang makarating kami sa bahay ni Mang Tasyo na kaibigan niya, nag-inuman sila. Kaya niyaya nila si tatay. Oy, Rustom! Boy, mabuti naman nakadalaw ka rito sa bahay ko ah. Abay, matagal-tagal na rin ah. Manghuli tayo nag-inuman. O kaya ka rito. Mabukat makipag-inuman ka sa amin. Kasama yung mga kumpare ko oh. Aba, alam mo namang hindi ako tatanggi sa alokbong yan, Tasyo eh. Alam ko naman yun, no? Lalo na, kilala ko rin lasinggero eh. Natural lang yun, Tasyo. Ano ka ba? Uy, tay, makikipag-inuman po kayo sa kanila gayong may iba tayong pake rito, di po ba? Ano ba? Hindi naman ako magpapakalasing anak eh. Hindi ko rin pwedeng taghihin si Tasyo sa alok niya makipag-inuman, ano ba? Tuloy pa rin ang pakay natin sa layong to. Kaya hindi ako magpapakalango sa alak. Uy, sige po, tay. Kayo pong bahala. Inaalala ko lang naman po sakaling malasing kayo at matsyem pong may mga aswang naman nalasa rito. Baka hindi po tayo makalaban sa kanila lasing po kayo eh. Ano ba? Huwag kang mag-alala. Aba hindi mangyayaring iniisip mo, no? Lasing man ako, hindi. Kaya kong makipaglaban sa mga peste kaswang na yan. Basta magtiwala ka lang sa akin, Chano, ha? Opo, tay. Hinayaan ko na lang si tatay na makipag-inuman sa mga kakilala niya. Dumipas ang mga oras at nang dumilim na ang paligid, nanatili akong alerto. Patuloy pa rin ang inuman nila, pero halos lahat ng mga kainuman ni tatay ay lasing na at ang iba ay sumuko na rin at nakatulog. Napatingin naman ako noon sa aking ama at masasabi kong may tama na rin siya ng alak, pero hindi sobrang lasing gaya ng mga kainuman niya. Saktong nakatulog ang mga kasamahan ni tatay nang makarinig ako ng mga kaluskos sa paligid namin. Nilapitan ko ang aking ama at nang nasa harapan na niya ako, bigla siyang tumayo. Sa hindi inaasahan naman noon, nakaramdam ako ng pag-init ng katawan ko. Kaya alam kong may hindi normal sa paligid namin. Anak, naririnig mo ba ang mga ingay na yan? Paniguradong may aswang sa paligid natin. Lalo na, kakaiba yung init na nararamdaman ko dahil sa aking mutya. Opo, tay. Kanina ko pa po naririnig ang mga kaluskos na yan eh. Gaya niyo po, ganun din po nararamdaman ko ngayon. Teka lang po, baka kaya pa po ba ninyo maglakad, tay? May tama na rin po kayo ng alak ko. Huwag mo akong lalahanin, Chano. Kaya ko pang maglakad. Baka kaya ko pa makipaglaban sa mga aswang kung sakaling bang tama ang hinala kung merong nasa paligid lang eh. Sigurado po ba kayo, tay? Baka po mapahamak lang po kayo sa mga nilalang na yun eh. Yung mabuti pa po, umuwi na lang po siguro tayo sa bahay. At sa susunod na gabi na lang po tayo bumalik sa nayong to para tugisin ng mga aswang. Ano ba? Hindi na natin kailangang umuwi, anak. Sigurado ako makakaya ko pa makipaglaban sa mga aswang. Kaya magtiwala ka lang sa akin, ha? Ako bahala sa'yo. Ang ina talaga ng mga kainuman ko. Tutok siya ng lahat, samantala lang ako nakakaya ko pang tumayo. Tayo naman sandali lang tayo sa kayo pupunta. Basta anak, sumunod ka lang sa akin. Masama ang kutob ko lalo na't hindi nawawalan pag-init ng katawan ko eh. Alam kong hindi lang to dahil sa nakainom ako. Kung hindi may ibang dahilan, bakit nangyayari to? Wala na akong nagawa pa noon kung hindi sundan na lang si tatay. Napapailing na lang ako dahil kahit pasuray-suray siya sa kanyang paglalakad, hindi man lang siya nadadapa. Napaisip na lang din ako na marahil ay kaya pa nga niyang harapin ang mga aswang kahit na ganoon na ang kanyang sitwasyon. Marahil dahil sa mutsyang tangan ng aking ama, kaya kahit papano ay hindi siya gaanong lalalasing gaya ng mga kainuman niya. Nang makarating kami sa madilim na bahagi ng lugar na yun, na medyo malapit na sa gubat, nanlaki ang mga mata ko nang may maabutan kaming tatlong nilalang
na may kung anong pinagkakaabalahan doon. Kinuha ni tatay ang kanyang tinamban sa kaluban niya, kaya ginawa ko rin yun. Walang ano-ano, biglang sumigaw ang aking ama. Hoy! Kayong mga alagad ng dilim! Tumigil kayo sa ginagawa nyo at harapin ninyo ako! Uy, tay, parang hinahamon naman po ninyo mga nilalang na yan. Baka ano pong gawin nila sa atin sakaling sugurin na nila tayong dalawa eh. Huwag kang mag-alala, anak. Ako lang bahala sa mga aswang na yan. Hindi ko sila bubuhayin. May tama lang ako ng alak, pero hindi ako ganun kalasip para hindi sila magawang labanan. Ipapakita ko sa iyo, mapapabagsak ko pa ang mga nilalang na yan. Tutulong po ako sa inyo, tay, ha? Hindi po tayo dapat magpakampante. Kahit 3 lang po silang makakalaban natin. Tignan niyo po, oh. Mukhang galit pa naman sila sa atin. Dahil naistorbo nating 2 ginagawa nila. Dapat lang din yun sa kanila, no? Tao yung kinakain nila eh. Kaya paniguradong, yan ang nabiktima nila ngayong gabi. Nahuli na tayo. At hindi na natin nailigtas ang taong yan sa kanila. Kahit pa hindi naman kalayuan itong kinaroroonan nila mula sa bahay ni Tasyo. Tay, baka susugod na po sa atin ang mga aswang. Humanda na po tayo. Sige, anak. Ay! Sumugod na kaya kung gusto niyo! Dahil sa sinabi ni tatay, umangil ang 3 mga aswang. Bakas sa pag-angil nila ang galit. Kaya bahagya akong nababahala sa sitwasyon namin ng aking ama. Nagdalawang isip din ako noon kung makakaya namin ang 3 aswang dahil sa kalagayan ni tatay. Ganoon na lang ang gulat at pagkamangha ko sa aking ama nang sugurin siya ng 2 nilalang. Nagawa niyang iwasan ang mga yon. Umatake naman sa akin ang isa pa sa kanila, kaya naipokus ko ang atensyon ko sa mga kalaban ko. Hindi ako tinigilan ng aswang na yon, kaya hindi rin ako nagpatalo sa kanya. Sinubukan ko siyang tagain ng aking tilamban, pero hindi ko siya magawang tamaan. Napahawak ako ng mahigpit sa aking patalim, at nang sumugod sa akin ang aswang na yon, buong lakas ko siyang tinaga. Ganoon na lang din ang pagkagulat ko, dahil tinaga rin siya ni tatay. Sa balikat, dahilan para bumagsak siya. Ayos ka lang ba, Chano? Opo, tay. Nagawa niyo pong patayin ang aswang na kalaban ko at maging ang isang aswang na sumusugod sa inyo. Sinabi ko naman sa iyong kaya ko pang lumaban sa kanila eh. Ngayon, ay isang aswang na lang ang problema natin. Kaya gaya ng 2 niya mga kasama, abay dapat din natin silang patayin. Mukhang hindi nga po talaga kayo nagsisinungaling sa sinabi ninyo na mas nagiging malakas kayo kapag nakainom kayo, tay. Paniguradong tapos na rin sa akin yung isang aswang na yan. Oo naman. Magtiwala ka lang sa akin. Dahil hindi ako susugod kung alam kong hindi ko kaya. Alak lang din ang isa sa nagpapalakas ng loob ko eh. Kaya ikaw, isusunod na kita sa mga kasamahan mo. Pagbabayaran ninyong 3 ang pabibiktima ninyo ng tao dito sa nayong to. Yun ay kung magagawa ninyo kung patayin. Tayo na, anak. Tugurin na natin ang aswang na yan at itulad siya sa 2 pa niya kasamaan. Sige po, tay! Mabilis akong tumakbo para sugurin ang aswang. Ganoon din naman si tatay, kahit na medyo pasuray-suray pa siya. Nang makalapit kaming 2 sa aswang, sinubukan ko siyang tagain ng hawak kong patali. Naiwasan niya yun, kaya si tatay naman ang umatake sa kanya. Nagawang daplisan ng aking ama, sa braso niya ang aswang, kaya napahiyaw ang nilalang. Bahagya rin siyang napalayo sa aming mag-ama. Inihanda ko naman ang sarili ko sa muling pagsugod ng aswang na yon. Kitang-kita sa nagpapaga niyang mga mata ang labis na galit sa amin ni tatay. Pero ganoon na lang ang gulat naming 2 nang mabilis na tumakbo palayo ang aswang na yon. Dahil doon, nagpasya kami ni tatay na habulin siya. Kailangan nating habulin at mahuli ang aswang na yun, anak. Hindi siya dapat pang makatakas sa atin. At mga maliksagutan nila. Sige po, tay. Bilisan na lang po natin ang pagtakbo para mahabol ang aswang na yon. Mabilis po siya tumatakbo eh. Pero alam ko mahabol po natin siya. Tama ka sa sinabi mo, Chano. Sa tulong ng mutyang tagan natin, may kakaiba rin tayong likse. Kaya paniguradong masasabayan natin ang kilos ng aswang na yan. Iramdam ko rin pong gumagaan ang katawan ko eh.
Kaya po siguro naging mabilis din po ako. Maabot na natin ang aswang na yun, Tay. Oo, anak. Kahit pa paano. Pinagpawisan na ako kaya unti-unti na rin nawawala ang tama ng alak sa akin. Mabuti pa. Huwag na natin aksayin ng oras. Huliin na natin ang aswang na yon. Opo, Tay! Hindi namin tinigilan ang paghabol noon sa aswang. Panay naman ang pag-angil ng nilalang na yon sa amin. Lalo na kapag nakakalapit na kami sa kanya. Hindi nga namin namalayan noon ni Tatay na nakapasok na kami sa kagubatan at nakaabot na rin sa paanan ng bundok. Marahil dahil sa tangan naming mutya, kaya hindi rin kami gaanong nakakaramdam ng pagod. Nang magawa naming masukol ang aswang, wala na rin siyang nagawa pa kung hindi ang labanan kami. Inatake siya ni Tatay pero nakaiwas siya kaya hindi ko na rin siya tinigilan sa pagsugod. Nagawa siyang hilahin ni Tatay sa kamay at sa pagkakataong iyon ay sinakal siya ng aking ama gamit ang kanyang braso. Nagpupumiglas naman ang aswang pero mas hinigpitan ni Tatay ang pagkakasakal sa kanya. Pahihirapan mo pa kaming dalawa ng anak ko! Ngayon, hawak na kita. Hindi ka na makakatakas pa sa amin! Hindi talaga kayo titigil hanggat hindi ninyo ako napapatay, ano? Abayo naman! Abay matapos ang ginawa ninyo sa taong biniktima ninyo ngayong gabi, hindi ka na dapat binubuhay pa! Tay, patayin na po ninyo ang aswang na yan! Bago pa man po siya makapiglas sa pagkakasakal ninyo! Sige na, sundin mo na ang sinasabi ng anak mo. Patayin mo na ako. Yun talaga ang gagawin! Uy, teka, Tay! Sandali lang po! Tignan po ninyo ang bahaging yun, oh! Bakit po may mga kabahayan sa parting to gayong wala namang mga tao naninirahan sa lugar na to? Mukhang napunta po tayo sa kakaibang lugar na hindi natin alam kung sino at ano nakatira tayo. Hindi ko rin alam, anak eh. Ngayon lang din ako nakapunta dito kaya hindi ko alam na may kabahayan sa bahaging yun ng bundok. Hindi na ninyo namalayang nakaabot na pala kayo sa lugar na ito dahil sa paghabol sa akin. Kapag pinakawalan ninyo ako, alam ninyo ang kalalagyan ninyong dalawa. Anong ibig mo sabihin, ha? Napadpad na kayo dito sa bunting layon naming mga aswang. Kapag nakaalis ako sa pagkakahawak mo sa akin, malalaman ng mga kauri ko ang ginawa ninyo sa amin ng mga kasamaan ko. Kaya mananagot tayo sa kanila. Hindi ako nababahala o natatakot kapag nakaharap ko na ang mga kalahi mo. Mas gusto ko nga na narating namin itong nayon ninyo nasa ngayon, malipol namin kayo. Matagal na rin naman kaming nagraronda ng anak ko para makaigkwentro kayo. Marahil, dito na rin ang hinihintay namin pagkakataon para mangyaring binabalak namin sa mga aswang na tulad ninyo. Muling nagpumiglas sa pagkakasakal sa kanya ni Tatay ang aswang. Pero kahit na anong gawin niya, hindi siya binibitawan ng aking ama. Mas humihigpit pa ang pagkakasakal sa kanya ni Tatay. Kaya panakanakaring napapaungol at napapaangil ang nilalang. Nagkatitigan naman kami ni Tatay at tila ba sa mga titig pa lang niya sa akin ay naiintindihan ko na kung ano ang gusto niyang mangyari. Hindi ako nagdalawang isip noon na tumango kay Tatay. Bilang pagsang-ayon sa kung ano mang binabalak niya, gayong malaki rin ang tiwala ko sa sarili ko. Lalo na sa kanya. Sa mga nakita kong galawan ni Tatay sa pagkikipaglaban sa mga aswang, kahit medyo lasing siya, masasabi kong hindi rin basta-basta ang aking ama. Kung binabalak ninyong pasukin ang kuta namin at harapin ang mga kalahi ko, ngayon pa lang, binabalaan ko na kayong kapag ginawa ninyo yon, hindi na kayo makakaalis ng buhay sa teritoryo namin. Pwes, hindi ako natatakot sa pagbabanta mong yan. Sabihin na nating isang tribo kayo ng mga aswang na nakatira sa lugar na yon. Pero wala kaming pakialam doon. Kahit na gaano pa kayo karami, isinusumpa kong uubusin ko ang lahi ninyo! Tay, sigurado po ba kayo sa binabalak po ninyo? Oo naman, anak. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na may makaharap na mga aswang. Naniniwala akong ito na ang oras para roon. Papatayin ko ang bawat aswang na makikita ko sa kuta ninyo hanggang sa maubos kayo lahat! Kung inaakala mo magiging madali ang lahat, nagkakamali ka.
Marami kami, kaya kulang ang lakas ninyong dalawa para ubusin ang mga kauri ko. Kahit may mga mutya kayong taman, hindi magiging sapat yun para maubos ninyong patayin ang mga kasamahan ko. Aalamin na namin yun ng anak ko. Sayang lang. Dahil hindi mo na makikita ang kung ano mang gagawin namin sa kanila. Dahil gayon pa lang, mauuna ka na sa kanila. Sandali, anong gagawin mo sa akin? O ano ba? Tatapusin ko na ang buhay mo. Kaya damhin mo kung paano ko dahan-dahan pupugutin ang ulo mo. Sisimulan ko na sa lalamunan mo. Magsisisi kayo dahil sa ginawa ninyo. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nagawa ng pugutin ni tatay ang ulo ng babaeng aswang. Bumagsak naman ang katawan ng nilalang sa lupa habang hawak pa ni tatay ang kanyang ulo. Napapangisi noon ang aking ama at ipinagmamalaki pa niya sa aking nagawa niyang mapaslang ang aswang sa pamamaraang ginagawa niya rin noon. Napailing na lang ako sa isiping kakaiba nga si tatay pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tay, ngayong nagawa na po ninyong mapatay ang aswang na yan, ano na pong susunod nating gagawin? Ang gusto ko, sumugod tayo sa kuta ng mga nilalang na yon. Nandito na tayo kaya wala nang atrasan pa ito, anak. Kailangan natin tapusin ang kasamaan ng mga aswang na yon bago pa man sila tuluyang manalasa sa mga kanayunan dito sa ating bayan. May mga napati na silang mga tao eh. At posibleng madagdagan pa yon kung sakaling hinayaan na lang natin sila. Pero paano po kung tama ang babaeng aswang na yun? Na hindi na tayo makakalabas ng buhay pa sa kuta nila. Hindi makiyari yun, Tiano. Kilala mo kung hindi ako basta sumusuko na lang, anak. Kung nakaya ko noon na lumipol ng mga aswang na hindi ka pa na ipapanganak, makakaya ko pa rin ngayon, no? Lalo na't kasama pa kita. Sige po, tay. Basta susubukan ko pong lahat para makatulong sa inyo mapuksa ang mga aswang na yun. Ganyan nga, anak. Basta tandaan mo, ha? Sa lahat ng bagay na ginagawa mo, kailangan mong pagkatiwala ng sarili mong kakayahan. Huwag mong isipin na hindi mo kaya, gayong yun ang magiging dahilan kung bakit ka babagsak. Basta lagi mong isipin na kahit anong bagay o nilalang man ang harapin mo, makakaya mo to. Basta maging matapang ka lang, Tiano. Opo, tay. Sige po. Lalakasan ko pong loob ko. Harapin natin ang mga aswang na yan. Mabuti naman. Sige. Tayo na. Nang makarating ka agad tayo sa kuta ng mga aswang na yan. Hindi na ako makapaghintay na makaharap sila. At maubos na mapatay ang kanilang tribo. Humanda silang mamatay. Sige po. Pero anong gagawin niya sa pagtaulan ng aswang na yun, tay? Ito. Dadalhin ko ito roon. Ipapakita ko sa mga aswang na yon ang ginawa ko sa mga kasama nila. Ipapaalam ko sa kanilang nagawa kong pugutin ang ulo ng kauri nila. At yun din ang mangyayari sa kanila kapag nakipaglaban sila sa atin. Hindi na ako nakaibig pa noon. Nagsimula nang maglakad si tatay. Dala ang pugot na ulo ng babaeng aswang. Kaya sumunod na lang ako sa kanya. Dahan-dahan lang kami habang papalapit sa kuta ng mga aswang sa bundok na iyon. Naging alerto rin kami noon ni tatay dahil naisip namin na baka bigla kaming atakihin ng mga aswang. Mahigpit akong napapahawak sa aking tinamban para naman kapag may sumugod nga sa aming mga nilalang na nakatira roon, ay magagawa ko kagad silang mataga. Nang makarating kami sa kuta ng mga aswang na iyon, nagtataka kami ni tatay dahil tahimik ang mga kabahayan na parang walang ni isang mga nilalang ang nandoon. Tay, mukhang wala ang mga aswang na yun dito sa kuta nila ngayong gabi Hindi kaya nagtungo sila sa mga kanayunan para mambiktima? Marahil na ganun na nga, anak. Hindi ko maramdaman ang presensya nila sa paligid natin. Wala rin hudyat mula sa mutyang tangan ko na mayroong mga aswang dito. Ganun din po sa akin, tay. Kung walang mga aswang dito, di walang sasayang pagpunta natin dito. Mas malakas bang kutob kung nambibiktima sila sa mga kanayunan na yun, tay. Naku, nanganganib ang mga tao. Hindi rin natin alam kung saan eksakto ang mga aswang na yun. Yung mabuti pa, halugugin natin ang kuta nila at baka may ginagawa lang silang pamamaraan
para hindi natin sila maramdaman, Chano. Sige po, tay. Pero anong ibig niyo sabihin, tay? Ganito kasi yun. Minsan kasi, may mga pagkakataong may ginagawang paraan ng mga aswang para hindi malaman kagad na nasa paligid lang sila. May mga orasyon din silang alam para maninlang ang mga taong tumutugis sa kanila. Di ibig sabihin, minsan, kahit mimot siyang tanga ng isang tao, hindi kagad nila mararamdaman ng nilalang dahil doon, tay? Ay, ganun na nga. May mga aswang kasing may alam din sa mga aral sa kaliwa na minsan ginagamit din nila para protektahan ang kanilang mga sarili sa mga kalaban nila. Kaya hindi rin tayo dapat basta lang na maging pabaya habang nandito tayo sa lugar na to. Kaya baka nasa paligid lang natin ang mga nilalang na yan. Sige po. Mananatili po akong alerto, tay. Tumangulang si tatay sa akin bilang tugon. Nagpalingalinga kami sa paligid namin ng mga sandaling iyon. Pero wala pa ring bakas na may mga aswang. Napatingin naman ako sa pugot na ulo ng babaeng aswang. At nang mapansin ni tatay iyon, minabuti niyang itapon ang bagay na iyon. Saktong pagbagsak ng pugot na ulo ng babaeng aswang sa lupa, naggulat kami ni tatay nang may marinig kaming mga pag-angil sa paligid naming dalawa. Inihanda namin ang aming mga sarili nang may maulinigan kaming mabibilis sa pagyabag na tila papalapit sa aming kinaroroonan. Itay, paniguradong mga aswang na po yung papalapit dito sa atin. Tama ka, anak. Pero huwag tayong magtago pa at harapin na natin sila. Hindi tayo dapat matakot sa mga nilalang na katulad nila. Isa pa, tayong nangahas na pumunta dito sa kuta nila. Kaya hindi na tayo dapat umalis pa. Sige po, tay. Kung yan po ang gusto ninyo, wala po akong magagawa pa. Basta huwag ka mag-alala, Chano. Sakali mong mapalaban tayo sa mga aswang na yon, sisiguraduhin kong matatapos natin silang lahat. Hindi ko rin nahayaan na isa sa atin ay mapas lang nila. Opo, tay. Alam ko naman po na makakain ninyo yun eh. Tutulungan ko po kayong gawin ang paglipol sa tribo ng mga aswang. Nang sa gayon, muling bumalik sa katahimikan ng kanayunan dito sa ating bayan. Sige, yanda mo sarili mo, Chano. Alam ko mapapalaban tayo ng gusto sa mga aswang na nandito. Lalo na, at sabi ng babaeng aswang kanina, marami sila. Sige po, nakahanda na po ako, tay. Nanatili kaming handa ni tatay noon sa posibleng pag-atake ng mga aswang. Nasa ganoong sitwasyon nga kami nang mapatingin kami sa aming paligid. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang mga aswang na nakapwesto ng ilang dipa ang layo sa amin. At parang naghahanda rin sa pag-atake sa aming dalawa. Noon din ay naramdaman ko ang pag-init ng aking buong katawan. Nagsiangilan pa noon ang mga aswang na nakapaligid sa amin ni tatay. Maganda ka lang sa pag-atake nila, anak. Marahil, naghahanap sila ng tiyempo para gawin ang bagay na yon. Opo, tay. Pero pinapaligiran po nila tayong dalawa. Paniguradong mahihirapan tayong kalabanin sila lalo na kapag sabay-sabay silang umatake sa atin. Nagwawag mo nang isipin pa ang bagay na yun, Chano. Hindi mo dapat ipakita sa mga aswang na ito na may pangamba ka sa pag-atake nila. Dahil gagamitin nila yon bilang kahinaan mo. Sige po. May tiwala po ako sa inyo, tay. Hindi niyo naman po ako pababayaan kung sakaling maalangan ako sa laban eh. Alam ko po makakain natin ang mga aswang na ito. Kaya buong tapang ko po silang haharapin. Abay, hindi talaga natin sila pababayaan. Hindi ko ayaw may gawing masama sa iyo ang mga aswang na yan. Iyan nga tamang gawin mo, anak. Maging matapang ka sa pagharap sa mga nilalang na yan. Opo, tay. Masusunod po. Lalabanan na natin sila. At nang matapos na rin ang kasamaan nila sa mga kanayunan. Humanda ka! Dahil papasugod na ang mga aswang, anak! Sige po, tay. Hindi ko po sila atrasan. At sigurado akong mapapatay ko rin ang mga kalaban ko. Gaya ng sabi ko kay tatay, buong tapang kong ang hinarap noon ang mga aswang nang magsimula silang sumugod sa amin. Ikinatuwa ko lang doon dahil sabay-sabay umatake ang mga aswang na yon, kaya hindi rin kami gaanong nahirapan ni tatay. Unang sumugod sa amin ay ang 4 na aswang. Mula sa gawing kanan naming dalawa, kaya nakipaglaban kami sa mga nilalang na iyon. 2 ang sumugod sa akin at ganoon din kay tatay, kaya hindi na rin ako nag-alangan pang paslangin ang mga katunggali ko. Buong lakas ko silang pinagtataga ng hawak kong tinamban. Pero dahil nakakaiwas sila sa akin, medyo nahirapan din akong masugatan sila.
Napalingon na lang ako kay tatay nang marinig kong napapahiyaw ang kanyang mga kalaban. Namangha ako nang mabilis niyang ibalibag ang dalawang aswang. At walang pag-aalangang pinugutan ng ulo ang mga nilalang. Lumapit din siya sa akin noon at tinulungan ako. Hindi mo na dapat inaaksaya ang oras mo sa pakikipaglaban sa mahihinang aswang, anak. Dapat, pinapatay mo na kagad sila. Marami pa tayong makakalaban. Kaya dapat bilisan na natin ang pagtapos sa buhay ng mga aswang na to. Sige po, gagawin ko po sinabi niyo, tay. Pero naninibago pa po ako kaya medyo nahihirapan po ako sa dalawang kalaban kong to eh. Ayaw mo na, Chano. Pero sa susunod na mga kalaban mo, kapag nasugatan mo sila kahit saan bahagi ng kanilang katawan, kitilin mo na kagad ang buhay nila, ha? Tignan mo kung paano ko pati ng dalawang to gamit ang aking patalim. Hindi. Bumagsak na lang ang mga aswang dahil sa malakas na pagtaghan ni tatay sa kanila. Sige na, anak! Huwag ka nang papigil sa sarili mo. Ipakita mo sa mga aswang nito ang katapangan at kakayahan na taglay mo. May tiwala ako sa Chano. Tandaan mong tinatur ng aswang ang ama mo. Kaya dapat isundan mo ang yabat ko. Sige po, tay. Ipapakita ko po sa inyo kung anong kaya kong gawin. Dahil sa mga sinabi sa akin ni tatay, tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Naramdaman kong nag-ibayo ang lakas at liksi ko noon. Kaya alam kong may laban din ako sa mga aswang. Dahil napatay na ni tatay ang 4 na aswang na unang umatake sa aming dalawa. Sumugod naman ang iba sa kanila. Napailing na lang kami nang mapagtantong naming hindi nga nagsisinungaling ang babaeng aswang na sinasabi niyang marami silang magkakasama sa kanilang tribo. Kahit na ganoon, hindi kami nagpatinag ni tatay. Hinarap ulit namin ang 5 aswang at sa pagkakataong yon, nagawa kong makipagsabayan sa kanila. Natuwa pa ako nang mataga ko ang isa sa mga kalaban kong aswang. Kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataong mapatay siya. Sinunod ko na rin ang isa pang kalaban ko at gaya ni tatay, pinugutan ko rin ng ulo ang aswang na ito. Kaya nga, anak! Ang galing mo rin pala makipaglaban at nagawa mo pang mapas lang kagad ang mga katunggali mo dyan eh. Basta ipagpatuloy mo lang yan, ha? Nang sa gayon ay mapabilis din ang pag-ubos natin sa tribo ng mga aswang na nandito. Opo, tay! Tama nga po talaga ang babaeng aswang na yon na marami siyang kasamahan. Inaasahan ko na rin naman ang bagay nito, anak eh. Hindi na ako magtataka pa. Gayong marami ang kabahayan sa lugar na ito. Kahit na gano'n, hindi natin sila pwedeng hayaan na lang na magpatuloy sa pananalasa sa mga kanayunan. Kaya mas pinili ko pa rin harapin sila kasama mo. Wala naman pong problema yun sa akin, tay. Ang mahalaga lang po sa akin ngayon, matapos ang laban natin to sa mga aswang at magawa natin sila matalo. Kapag nangyari yun, alam kong wala namang gugol ang mga katulad natin sa mga kanayunan. Tama ka roon. Sigurado ako susugot pa ang iba sa atin. Kaya manatili kang handa sa mga susunod na kilos nila. Opo, tay! Hindi kami nagkamali nang sumugod ulit sa amin ang mga aswang. Sa pagkakataong iyon, mas marami na sila. Kaya naituon ko na ang buong pansin ko sa pakikipaglaban. Bawat aswang na umaatake sa akin, sinasalubong ko ng pagtaga gamit ang aking tinamban. Natatamaan ko sila kaya napapahiyaw na lang sila sa ginagawa ko. Hindi ko rin pinapatagal pa ang laban sa isang aswang at kapag isang beses ko nang nagagawang mataga ang nilalang, pinapatay ko na rin kaagad. Sunod-sunod kong inuundayan ng taga hanggang sa mawalan ng buhay. Napapatingin ako noon kay tatay na nakakayang pagsabayin ang mga aswang na kalaban niya. Hinahawak niya ang iba sa braso at ibinabalibag ng malakas, dahilan para tumilapon sila. Ang iba naman ay sinasakal niya at walang tigil na sasaksakin sa tagiliran hanggang sa mamatay ang kalaban niya. Nang maubos namin ang mga kalaban, napansin naming nagdalawang isip na ang iba pa na sumugod. Oh, tay! Mukhang natatakot na po ang mga aswang na sumugod sa atin. Tignan po ninyo, nag-aalangan na po sila. Pabuti na rin yun na matakot sila sa atin, Chano. Alam marahil nila na hindi rin tayo basta-basta susuko sa pakikipaglaban sa kanila. Siguro nga po, tay. Lalo na, marami na rin tayong napas lang sa mga kasamaan nila. Abay madadagdagan pa yun.
Kaya humanda lang din sila kapag nagsimula na silang sumugod ulit sa atin. Huwag kayong tumigil sa pag-atake sa mga taong yan. Hindi na sila dapat maalis dito sa ating teritoryo. Mas matakot kayo kapag si Pinonong Dominador na mismo ang papatay sa inyo. At sino ka naman, ha? Hindi na mahalagang malaman pa ninyo ang pangalan ko. Mali ka rin ang iniisip mo dahil hindi ako ang kanakamay ng aming pinuno. Isipin mo na lang na isa ako sa mga aswang na makakalaban ninyo. Sabihin na natin, may posibilidad na ako ang papatay sa inyong dalawa. Nagkakamali ka kung inaakala mong ganun lang din kami kadaling patayin. Nakita mo naman siguro kung anong ginawa namin sa mga kasamahan mo, no? Siguro, sapat na dahilan na yon para ipakita ninyong hindi rin kami basta mga tao lang na kaya ninyong patayin at takutin. Hindi ko na iniisip pa kung sino kayo. Kahit ramdam ko na may mutya kayong tangan, wala akong pakialam. Marahil, ay matutulungan kayo ng bagay na yun pero hindi ibig sabihin nun ay magagawa ninyong mapatay ang buong tribo namin. Malalaman natin yon sakali magpatuloy ang labanan sa pagitan natin. Walang matitira sa inyong lahat dahil tatapusin namin kayo! Kung ganun, huwag na nating aksayin pa ang oras at maglaban na tayo. Humanda kayong dalawa dahil ipaghihiganti ko ang ginawa niyong pagpatay sa akin niya. Dinala pa ninyo ang ulo niya rito, kaya magbabayad kayo. Sugurin sila at patayin bago pa magdumating sa Pinonong Dominador. Sunod-sunod na nagsiamilan noon ang mga aswang. Walang ano-ano rin. Nagsimula silang sumugod sa amin. Nanatili namang nakatayo ang babaeng aswang habang nanonood sa amin ni tatay na nakikipaglaban sa kanyang mga kasamahan. Bakas na nagbabaga niyang mga mata at maging sa kanyang muka ang labis na galit dahil sa pagpatay namin sa kanyang ina. Kahit na ganoon, hindi ako natakot sa kanya. Bagkus, nakaramdam ako ng pananabik na makaharap at makalaban siya. Nang atakihin ako ng 3 aswang, naging mabilis ang kilos ko at isa-isa ko silang sinugod. Itinulak ko sila ng malakas at nang mawalan sila ng balanse dahil sa ginawa ko, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at inundayan sila ng pagtaga. Napatay ko ang 2 aswang noon dahil sa likuran at batok ko sila pinuntirya. Pareho kaming napasigaw ni tatay at sabay na tinapos ang iba pa naming kalaban na napagtagumpayan naming 2. Ngayon, halos maubos na namin ang mga kasamahan mo. Marahil na nababahala ka na rin. Pati ikaw ay mapapaslang na rin namin. Hindi ibig sabihin na gawa ninyong patayin sila ay makakaya rin ninyo ako. Nagkakamali kayo. Kung iniisip ninyong mahina rin ako gaya nila. Kung ganun, bakit hindi ka makipaglaban sa amin? Gayong ang gusto mong palabasin, mas malakas ka kung ikukumpara sa mga kasama mo. Huwag kang atat na makalaban ako. May mga kasamahan pa akong natitira na hindi niyo nagagawang mapaslang. Kaya sila muna ang kalabanin ninyo. Marahil, naduduwag ka lang. Kaya mo sinasabi yan. Yang totoo siguro, kaya hindi ka makalaban sa amin. Dahil alam mong matatalo ka lang din at mapapatay. May tamang panahon sa paglalaban natin kaya huwag kang magmadali. Kung iniisip niyang wala ng ibang aswang na darating pa, mali kayo. Hindi pa nakakabalik dito sa kuta namin ang iba sa kanila. Dahil nananalasaw pa sila sa kanayunan. Maging ang aming pinuno ay wala rin dito. Kaya marami pa kayong makakalaban. Kahit gaano pa kayo karami, sisiguraduhin kong mauubos namin kayo. Wala kaming ititira sa inyo. Kahit na ano man mangyari sa amin ng anak ko. Hindi ko rin kayo hayaan makaalis pa rito. Kapag nalaman ni Pinonong Dominador na pinakay niyo ang ina ko, sisiguraduhin niyang papatayin kayo ng mga aswang na nandito. Kung anong ginawa ninyo sa aking ina, yun din ang mangyayari sa inyong dalawa. Hindi kami natatakot sa banta mo! Sugod na! At ang maigaya ka namin sa nangyari sa ina mo! Napasigaw ang babaeng aswang dahil sa sinabi ni tatay sa kanya. Sumenyas din siya sa mga natitira niyang mga kasamahan na sugurin kami ni tatay.
Sinunod naman siya ng mga nilalang na yun, kaya umatake sila sa amin. Sasalubong na rin sana kami sa kanila, pero bago pa man sila makalapit sa amin, natigilan ang mga nilalang. Maging kami ni tatay ay ganoon din dahil nakarinig kami ng ingay sa hindi kalayuan. Napatingin ako sa babaeng aswang at napansin kong napapangisi siya. Tay, marahil paparating pa rito ang iba pang mga aswang na kasamahan niya. Hayaan mo lang anak. Mas mabuti na rin dumating silang lahat. Nang sa gayon, malaman natin kung gaano karami ang pwede pa natin makalaban. Kung sa bagay, tama po kayo tay. Basta huwag ka matakot sa mga nilalang na yun, ha? Kasama mo ako sa labanang ito. Kaya walang mangyayari masama sa'yo. Oo po tay, pero mukhang hindi pa rin nawawala ng tuluyan ng tama ng alak sa inyo. Naisingit pa talaga yan, ha? Huwag ka mag-alala, ayos lang ako, anak. Gaya nagsabi ko sa'yo, ang alak ang mas nagpapalakas at nagbibigay ng tapang sa akin. Paparating na ang iba naming mga kasama! Handa na ba kayong mamatay? Handa na kami! Sa kahit anong mangyari sa amin dito sa kuta ninyo. Ikaw! Handa ka na rin bang mamatay? At magkaya sa naging sitwasyon ng nanay mo? Huwag mong bibigkasin pa ang ina ko! At kung ano namang ginawa ninyo sa kanya, baka hindi ako makapagpigil sa sarili ko. At sa isang pagkisap ng mata ninyo ay mawala kayo sa mundong tao. Kung kaya mo nga ang bagay na yan, gawin mo! Huwag mo sabihin lang! Huwag kayong mag-alala. Mangyayari rin yon. Hindi nga kami nagkamali ni tatay sa mga aswang na paparating. Nanlaki ang mga mata ko nang mapag-alamang marami pa pala kaming makakalaban ni tatay. Kahit na ganoon, hindi pa rin kami natinag ng aking ama. Napansin kong napapansin noon si tatay, kaya alam kong may binabalak din siya. Nilakasan ko na lang ang loob ko noon at habang bas tumatagal, hindi na nawawala ang pag-init ng pakiramdam ko. Nasa ganoong sitwasyon nga kami nang may napansin kaming isang tao na kasama ng mga aswang na yun. Nakaramdam kami ng pangamba dahil baka yun ang susunod nilang bibiktimahin. Tinulak naman ng mga aswang na iyon ang nasabing tao. Mga hayop talaga kayo! Nagawa pa ninyong pumihag ng tao at talhin dito sa kuta ninyo! Hindi talaga mapapantay ng kasamaan ninyong mga aswang kayo! Kung ayaw ninyong magdamay ang taong yan sa laban natin, sumuko na kayong dalawa ng anak mo! Kapag naging bihag namin kayong dalawa, papakawalan namin ang taong yan! Tay, ano na pong gagawin natin ngayon? Mukhang iniipit tayo ng mga aswang na to. Sa isang pasya mahihirapan din tayo. Hindi anak. Alam kong may binabalak na ibang mga aswang nito. Gagamitin nilang taong yan. Pero kalaunan, kapag ginawa natin ang kung ano mang gusto nila mangyari, papatayin pa rin siya ng mga aswang na yan. Gagawa ko ng paraan para hindi mangyari yon. Nang hindi natin isinasakripisyo ang kaligtasan natin dalawa. Sige po tay, kayo pong bahala. Isabihin na lang po ninyo sa akin kung anong magagawa ko para makatulong sa plano ninyo. Sige anak, kailangan natin pag-isipan ng mabuting sitwasyon ito. Nang sa gayon, hindi mapahamak ang taong iyon at maging tayong dalawa. Opo tay. Ay, tulungan ninyo ako! Pag-iusap! Alam kong may katandaan na ako pero ayaw ko pa mamatay. Lalo na sa kamay ng mga aswang na ito. Ay, huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ng paraan para matulungan kayo. Hindi po namin kayo papabayaan mapati ng mga aswang na yan. Tay, napapansin ko lang po na parang kamukha ninyo taong yan ah. Mukhang nga. Tama kasi sinabi mo, anak ka. Nagtataka rin ako kung paano nangyari ang bagay na yun. Rustam! Teka, ikaw ba yan? Tay, kilala po kayo na matandang yun? Oo nga no. Oy, bakit kilala po ninyo ako? Marahil hindi mo na ako naalala. Dahil maliit ka pa lang nang huli kita makita. Pero isa ako sa mga ninuno mo. Dahil kapatid ko ang lola mo. Sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Abayo naman! Hindi ako pwedeng magkamali sa bagay na yon. Matagal na rin kitang gusto makita pero hindi ko na kayang puntahan kasanayan ninyo. Abay kung hindi lang ako nagawang dukutin ng mga aswang na ito marahil hindi tayo magkikita ngayon. Sige, kung nagsasabi lang din naman kayo ng totoo, naniniwala po ako sa inyo.
Huwag na po kayong mag-alala. Dahil gagawin ko ang lahat para iligtas kayo sa mga aswang na yan. Sige, Rustam! Aasahan ko ang sinabi mo. Hindi ko gugustuhin mamatay sa kamay ng mga nilalang na ito. Nagulat din ako sa nangyayari, lalo na. At sa sitwasyong iyon pa, makikilala ni tatay ang isa sa mga kapamilya niya. Pareho kaming napasigaw ni tatay ng malakas nang itulak ng babaeng aswang papalapit sa amin ang matandang iyon. Hindi ko alam, pero dahil sa ginawang iyon ng nilalang, kinutuban ako ng hindi maganda. Lalapit na sana si tatay sa matandang lalaki para tulungan siya. Pero napasigaw ako na huwag niyang gagawin ang bagay na iyon. Nagtaka naman na ang aking ama, kaya bigla rin siyang napahinto. Napansin ko ang galit sa mukha ng babaeng aswang at maging ng matandang yon. Kaya nakumpirma ko ang hinala ko tungkol sa taong yon. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang biglang sinugod ng matandang yon si tatay. Dahil hindi inaasahan ni tatay na mangyayari yon, nagawa siyang masakal ng matandang lalaki na noon ay nagbago ng anyo at naging isang aswang. Walang iya ka. Nagawa mo kung ilang aswang ka. Ah, napaniwala ba namin kayo ng anak mo sa naging palabastong yun, ha? Aminin kong oo at naniwala kong isa ka sa mga ninuno ko. Hindi ko akalain kinopya mo lang pala ang mukha ko. Nang sa ngayon ay magawa mo akong linlangin. Humanda ka sa akin kapag nagawa kong makaalis sa pagkakasagal mo. Tay! Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong makaalis sa pagkakasakal ng aswang na yun sa inyo. Susugurin ko siya. May katapangan taglay ang anak mo. Pero hindi sapat yun para magpalo niya ako. Huwag mo sasaktan ang anak ko. Saktong pagkalapit ko noon sa matandang aswang para atakihin siya at tulungan si tatay. Ibinalibag niya ang aking ama, dahilan para tumilapon si tatay. Nagulat ako sa ginawa niyang yun, kaya hindi ko napaghandaan ang pagsugod niya sa akin. Nagawa rin niyang mahawakan ang braso ko at napasigaw na lang ako nang ibalibag niya rin ako at malakas na ibinagsak sa lupa. Ilang beses pa niya akong sinipa noon, kaya tanging paghiyaw lang ang nagagawa ko. Narinig kong nagsisiangilan ang mga aswang na nandoon, kaya nakaramdam ako ng matinding galit. Inisip kong ikinatutuwa nilang makita na nagagawa kaming saktan ng kasamahan nila. Nang muli sana niya akong sisipain, hinawakan ko ang binti niya at hindi na ako nagdalawang isip na tagain yun. Dahil sa ginawa ko, napahiyaw siya at nagalit. Kaya malakas niya akong sinipa, dahilan para tumilapon ako sa malayo. Susugod pa sana siya, pero hinarangan siya ni tatay. Hindi ako papayag na mapuruhan mo ang anak ko. Papatay kitang aswang ka, kaya umanda ka. Hindi ko man alam kung paano mo nalaman ang pangalan ko. Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa ginawa mo panlilingal sa akin. Maraming paraan para malaman ang pangalan mo, Rustom. Malakas lang ang loob ninyo dahil may mga mutya kayong tangan. Kung wala ang Panginoon sa inyo, hindi rin kayo makakalaban sa amin. May mutya man ako o wala, makikipaglaban pa rin ako sa inyo. Ang mga tulad ninyo ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Kaya isinusumpa ko na bawat aswang na makakasalamuha ko ay hindi ko nabubuhayin pa at kasama na kayo roon. Sige! Kung gusto mo ang kakaibang laban, ay ibibigay namin sa inyo. Wala rin akong pakialam pa kung may hawak kayong mutya dahil mamamatay rin naman kayong dalawa ng anak mo. Hindi mo magagawa yun sa amin. Hawak namin ang mutya ng tubig at apoy. Kaya hindi rin kami basta-basta magpapatalo sa inyo. Kung ganon, maglalaban tayo hanggang matira ang karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Humanda ka! Nakipaglaban si tatay sa matandang aswang na iyon. Walang nangahas sa sumali o pigilan silang dalawa. Namangha ako kay tatay nang makita kong nakikipagsabayan din siya sa aswang na iyon. Dahan-dahan naman akong bumangon noon
At kahit ramdam kong masakit ang katawan ko, hindi ko na inisip pa ang tungkol doon. Nanatili lang akong alerto sa posibleng pagsugod ng mga aswang sa akin. At hindi nga ako nagkamali nang biglang kumilos ang babaeng aswang papalapit sa kinaroroonan ko. Marahil, ito na rin ang panahon para mag-toss tayong dalawa. Alam kong kanina mo pa ako gustong makalaban, kaya pagbibigyan na kita. Tama ka. Dahil kanina ko pa nga hinihintay yung pagsugod mo sa akin eh. Ngayon magkakaharap na tayo. Hindi na kita atrasan pa. Papatayin din kita, gaya ng ginawa ng aking ama sa ina mo. Walang niya kayo! Hindi ko lubos maisip ng tulad ninyo ang makapamatay sa kanya! Malakas ang ina ko kaya hindi ko alam kung paano ninyo nagawang mapaslang at pagutan siya ng ulo! May paraan kami ng ama ko. At sa pagkakataong ito, gagamitin ko rin sa iyo nang sa gayon ay maitulad na kita sa kanya. Hindi ako magdadalawang isip na paslangin ng aswang na tulad mo! Ako rin! Kaya huwag na natin patagalin pa ito! Laban akong laban! Pagkasabing iyon ng babaeng aswang, ay mabilis rin niya akong sinugod. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang labanan siya. Iniiwasan ko ang sunod-sunod niyang pag-atake noon sa akin. Kaya pansin kong naiinis siya sa ginagawa ko. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na ibalik sa kanya ang pag-ataking ginagawa niya, ay siya naman ang napapaiwas sa akin. Napangisi ako dahil nahirapan siya. Gayong mas mabilis ang naging pagsugod ko sa kanya. Napapasulyap din ako noon kay tatay at sa matandang aswang at nakikita kong hindi rin nagpapatalo si tatay. Kahit papaano ay nagagawa rin niyang matamaan ng tinamban ang aswang na kalaban niya. Naituon ko na lang muna ang pansin ko sa kalaban ko at walang tigil siyang sinugod. Napapaangil ang babaeng aswang sa ginagawa ko hanggang sa nang lumaon ay nawalan siya ng balanse nang mabilis ko siyang tinaga at napaiwas siya. Ang sabi mo, malakas ka kumpara sa akin ha? Bakit pag-iwas na lang yan nagagawa mo? Ngayong inaatake na kita ha? Huwag kang magmalaki! Dahil hindi ko pa ginagamit ang buong lakas ko sa pakikipaglaban sa'yo! Marahil yun masasabi mong mas lamang ka sa'kin. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapatalo ako sa'yo! Kung ganon, mas gagalingan ko pa ang pakikipaglaban. Nang sa gayon ay mapatay na kita! Gawin mo kung anong gusto mo. Kapag nagawa mo rin akong patayin gaya ng ina ko, sinisigurado ko sa inyo, ama mo, hindi na kayo makakalis dito ng buhay sa kuta namin! Papatayin kayo ni puno ng dominador! Hindi hahayaan ni Lolo na masasayang ang pagkamatay namin ni nanay dahil sa inyo! Lolo, teka, ibig sabihin, apo ka ng pinunong aswang at anak niya ang ina mo? Tama ka sa iniisip mo. Ang ina ko, ang kanang kamay ni Lolo, pero nagawa ninyo siyang paslangin. Galit na galit sa inyo ang pinunong dominador. Kaya kapag nagawa niyang mapuruhan ng ama mo, asahan mo na hindi na siya bubuhayin pa ni Lolo. Pwes, mali ka rin kung inaakala mong hindi ganon kadali ang lahat para kay lolo mo. Hindi niya matatalo ang ama ko dahil isa ring tinartol ng mga aswang si tatay. Kaya sanay siya sa pakikipaglaban. Ikaw na lang ang papatayin ko kung ganon. Mabilis akong sinugod ng babaeng aswang matapos niyang sabihin iyon. Hindi naman ako nagpatinag sa kanya, lalo na at naramdaman ko namang nag-iibayo ang lakas at liksi ko dahil sa mutya ng apoy na hawak ko. Nang subukan niya akong hawakan at ibalibag, pinigilan ko ang kamay niya at ipinihit iyon ng buong puwersa. Dahilan para mapahiyaw ang babaeng aswang. Pilit din niyang kinukuha ang kamay niya pero hindi ko siya hinahayaang makawala. Napapangisi na lang ako dahil sa nakikita kong sitwasyon ng babaeng aswang. Narinig ko pang napasigaw ang pinunong aswang na kalaban ni tatay. Kaya ipinakita ko sa kanya kung paano ko patayin ang kanyang apo. Hindi ka na makakalis sa pagkakawa ko sa'yo! Magiging katapusan mo na sa gabing to! Walang iya ka! Ang sakit ng ginagawa mo sa akin! Kaya bitawan mo na ang kamay ko! Hindi ko mapapalagpas ang ginagawa mong ito sa akin! Kapag nakawala ko, pupulbusin kita ng pinong-pino! Hindi mo na magagawa yon.
Gayong tatapusin na kita! Etong nararapat sa tulad mo! Ang gagawin mo sa amin ko? Aray ka! Aba, puputulin ko nga ang kamay mo. Pagkatapos kong gawin yon, ihihiwalay ko na rin ang ulo mo sa katawan mo. Gaya ng nangyari sa ina mo. Tapos ka na! Ginawa ko nga ang kung anumang sinabi ko. Matapos kong putulin ang kamay ng aswang, hindi na ako nagdalawang isip na tagain siya ng paulit-ulit sa kanyang ulo. Hanggang sa magawa ko ring maihiwalay yun sa kanyang katawan. Kinuha ko ang ulo ng babaeng aswang at itinapon sa bahagi kung saan naglalaban sina tatay at ang pinuno ng mga aswang. Dahil sa ginawa ko, napahinto sila sa kanilang paglalaban at napalayo ang pinunong aswang sa aking ama. Nang makita niya ang pugot na ulo ng kanyang apo, napasigaw siya ng malakas na dumagundong sa buong lugar. Napatingin sa akin si tatay at napangiti. Noon ko lang din napansin na may mga maliliit na sugat siya sa kanyang katawan. Habang ang nilalang na kalaban niya ay tila bali ang isa niyang braso. Mabuti naman at nagawa mong mapatay ang babaeng aswang na yun, anak. Tingnan mo! At labis na nagalit ang aswang na yun dahil sa nagawa mong paghagis ng ulo ng kasama niya. Itay, pinuno ng mga aswang po na kalaban ninyo. Apo niya ang babaeng aswang na napatay ko. Ang ina po ng nilalang na yon ay ang anak niya. Kaya marahil, ganoon na lang din ang galit niya dahil nagawa natin patay ng mga kadugo niya. E di tama nga palang kutob ko na siya nga ang pinuno ng mga aswang na ito. Yun po ang sabi ng apo niya sa akin sandali po. Ano po bang uri ng aswang ang nilalang na yun, tay? Kakaiba po kasi siya kung ikukumpara sa mga aswang na kasama niya. Siya ay isang tigmabawin, anak. Isang uri ng mga aswang na mas pinipiling manirahan sa mga bundok at gubat kasama ang kanilang tribo. May mga alam silang mga orasyon bilang proteksyon sa kanilang sarili. Ginagamit din nila ang putik at dinadasalan para ipaay sa kanilang katawan nang sa gayon ay maprotektahan ito sa liwanag ng araw. Grabe, kakaiba naman po ang aswang na yan, tay. Tama ka nga, anak. Kaya nga dapat tayo mag-ingat sa kanya. Ngayon, naisip ko na baka hindi natin ganong maramdaman ang presensya nila kanina. Dahil may kung anong orasyong ginawa ang mga aswang na yun dito sa kanilang lugar. Marahil, hindi talaga sila mula sa malayo at nasa paligid lang sila at nag-aabang din sa ating dalawa. Posible nga po yan, tay. Pero ngayong kaharap na natin siya, ramdam na ramdam ko po ang enerhiya niya. Sobrang nag-init po ang pakiramdam ko dahil na rin sa aking mutya Ako rin, anak. Kailangan na natin tapusin ang laban sa mga aswang na yan. Kakaunti na lang sila. Kaya alam kong makakaya natin silang ubusin. Aalis tayo ng ligtas sa lugar na ito. Opo, tay. Kayong dalawa, pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa nakatapo ko. Sisiguraduhin ko mapapatay ko kayo! Sige! Sugo na! Sa tulong ng matya ng tubig at apoy na tangan namin, alam naming mapapaslang namin kayo ng anak ko! Sugurin niyo ang dalawang yan! Patayin niyo sila! Sinunod ng mga natitirang aswang ang utos ng kanilang pinuno. Dahil doon, subenyas din sa akin si tatay na labanan namin ang papasugod ng mga aswang sa aming direksyon. Napansin ko naman ang pinuno ng mga aswang na lumapit noon sa pugot na ulo ng kanyang apo at kinuha niya iyon. Habang nakikipaglaban kami sa kanyang mga alagad, naririnig namin siyang napapasigaw at nagtatangis dahil sa nangyari sa kanyang mga kadugo. Napangisi naman ako noon pero bagyang nababahala dahil alam kong galit na galit siya sa amin ni tatay. Narinig ko lang doon si tatay at sinabi niya sa akin na tapusin na namin ang mga aswang na kalaban namin. Nang sa gayon ay magawa naming harapin ang pinunong aswang. Tumangulang ako at walang tigil na inatake ang mga kalaban ko. Pinagtataga ko sila gamit ang patalim na hawak ko. Bilisan na natin ang pagpati sa mga aswang na ito, anak! Masyado na ako nananabik na makaharap ulit ang pinuno ng mga nilalang na ito. Nang sa gayon, ay mapaslang din natin siya! Kapag nangyari yun, mauubos na natin ang tribo nila! Sige po, tay. Galit na galit na po sa atin ang pinuno ng mga aswang na yun kaya alam kong mapapalaban tayo ng gusto sa kanya. Ayaw mo siyang magalit dahil sa ginawa natin sa anak at apo niya.
At maging sa mga katribo niya. Ayun din naman ang nababagay sa mga tulad nila mga aswang eh. Kulang pang kabayaran ng buhay nila sa ginagawa nilang kasamaan. Tama rin naman po kayo sa sinabi ninyo. Pagbabayaran nila ang ginagawa nilang pambibiktima, lalo na sa mga inosenteng tao. Sige na, Chano. Ipagpatuloy na natin ang pagkikipaglaban hanggang sa magawa natin maubos sa mga aswang na yan. Opo, Tay! Hindi na nga kami nag-aksaya ng oras namin noon. Habang abala ang pinunong aswang sa kanyang ginagawa, ay abala rin kami ni Tatay na makipagbuno sa kanyang mga alagad. Bawat aswang na kinakalaban ko ay hindi ko na binibigyan ng pagkakataong makalayo pa sa akin. Kapag sinusubukan nilang tumakas dahil nasusugatan ko sila, hinahabol ko sila at walang pagdadalawang isip na tinatapos. Ganoon din ang ginagawa ni Tatay sa mga kalaban niya. Dahil sa pagtutulungan naming dalawa, napagtagumpayan na namin na maubos ang natitirang alagad ng pinunong aswang. Nagkalat ang kanilang katawan sa lupa. Ang iba sa kanila ay wasak ang leeg at tiyan. Dahil sa walang tigil na pagtaga namin sa kanila hanggang mamatay sila. Ang iba naman ay nakahiwalay ang ulo sa katawan nila at may naglalakihang sugat na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Hoy! Ikaw na lang ang natitira sa tribo ninyo. Kaya tigilan mo na ang drama-drama mo dyan. Hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng anak at apo mo. Kaya mabuti pa, samahan mo na lang din sila. Harapin mo na lang kami ni Tatay. Imbis na ipagluksa silang dalawa, hindi magtatagal at makakasama mo rin naman sila eh. Baka walang iya kayo! Pinatay ninyo ang anak at apo ko, maging ang aking mga nasasakupan. Kaya hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo. Ipapatikim ko sa inyong dalawa ang galit na nararamdaman ko. Sige! Malalaman natin kung sino ang mabubuhay hanggang sa uli. Simulan na natin ang laban sa pagitan nating tatlo. Gagawin ko rin ang ginawa niyo sa aking tribo. Humanda kayong dalawa! Anak, maganda ka. Huwag mong hayaang magawa ng aswang na yan ang binabalak niyo gawin sa atin. Dapat siya ang mamatay at hindi tayong dalawa. Opo, Tay! Napahawak ako na mahigpit sa aking tinamban. Nang sumugod ang pinunong aswang sa amin ni Tatay, umatake rin kami sa kanya. Naging maingat kaming dalawa ni Tatay sa kanya. Pinagtulungan namin siya at dahil doon, nagagawa namin siyang mataga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Napapahiyaw na lang siya dahil doon, pero patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban sa amin. Dahil kaharap na nga namin ni Tatay ang pinunong aswang, pakiramdam ko ay mas nag-iinit pa ang aking pakiramdam. Nag-iibayo rin ang aking lakas at leksi dahil sa tangan kong mutya. Maging si Tatay ay ganoon din, kaya nakakaya naming makipagsabayan sa pinuno ng mga aswang. Nang susubukan sana niyang hulihin ako para ibalibag, napigilan siya ni Tatay. Nahawakan ng aking ama ang kanyang braso, kaya sa pagkakataong yun, mabilis siyang ibinalibag ni Tatay para tumilapon siya. Halika na, anak! Sugurin natin siya at huwag na sayangin ang pagkakataong hindi pa siya nakakabangon. Sige po, Tay! Hindi ko hayaang mapatay ninyo ako. Kaya lalaban ako sa inyong dalawa. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakikitil ang buhay mo. Alam mo ba kung bakit galit na galit din ako sa mga tulad ninyo? Yun ay dahil ang mga aswang din ang naging dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Tay, teka, anong ibig sabihin? Namatay ang ina mo dahil sa mga aswang na katulad nila. Dahil isa nga akong tirador ng mga nilalang na yun simula pa noon. Sinubukan ng mga aswang na nakalaban ko noon. Nakunin ka, kaya nakipaglaban kami sa kanila. Napatay nila ang ina mo, kaya naulila ka kaagad sa kanya. Hindi ko na talaga masabi sa'yo dahil hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon na pinatay ng mga gaya nila ang iyong ina. Tuyok sila, Tay. Ngayon alam ko na ang tungkol doon. Susundan ko ang yabag ninyo bilang tirador ng mga aswang na ito. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng asawa mo dahil hindi kami ang kumawanan sa kanya. Kaya wala ka rin karapatan para patayin ang anak at apo ko. Maging ang nasasagupan ko. Aswang din kayo, kaya kasama na kayo roon. Isinumpa ko noon na bawat nilalang na kagaya ninyo na makaenkwentro ko
ay papatayin ko! Sige, pareho lang tayong gustong mapatay bawat isa. Kaya tapusin na natin ang laban! Sabay naming inatake ang pinunong aswang at sinalubong naman niya kami. May naririnig kaming inuusal niya, kaya nababahala kaming baka nag-oorasyon siya para matalo kami ni tatay. Ganoon na lang ang gulat ko nang marinig ko ring umuusal ng dasal ang aking ama na tila kinukontra niya ang kung anumang ginagawa ng pinunong aswang. Marahil, dahil sa dasal ni tatay, ay hindi umiepekto ang kung anumang inoorasyon ng pinuno ng mga aswang. Kaya nagalit siya sa aking ama. Mabilis niyang kinalmot si tatay na naiwasan naman niya. Dahil doon, sinubukan kong tagain ang braso ng aswang na yon. Natamaan ko siya, kaya sinugod din siya ni tatay. At sa kabutihang palad, nasa kanya ang liig ng nilalang gamit ang braso niya. Hinigpitan ni tatay ang pagkakasakal sa pinunong aswang habang may kung anong inuusal. Anak, ikaw nang pumatay sa aswang na ito. Saksakin mo siya ng paulit-ulit sa tiyan o sa kahit sa amang bahagi ng kanyang katawan. Ako nang bahalang mag-orasyon para manghila siya at hindi na magkalaban pa. Sige po, tay. Gagawin ko po anong sinasabi ninyo. Humanda ngayong dalawa! Kapag nakalis ako rito! Huwag ka nang umasa pa na makakaalis ka ba at mabubuhay. Gaya ng mga kasamahan mo, matatapos na rin ang buhay mo ngayong gabi. Hindi ko hayaan Ano nangyayari? Bakit hindi ko maramdaman ang buong katawan ko? Marahil ay dahil sa orasyon na ginagawa ni tatay sa'yo. Kamay ko! Parang tinutusok-tusok na matutulis sa bagay ang mga buto ko! Hindi pwede mangyari to! Hindi niyo ako dapat mapatay! Dahil kayong dapat mamatay ngayong gabi! Huh, nagkakamali ka sa bagay na yon. Tapos ka na ngayon! Sige na, Chano! Saksakin mo na siya! Opo, tay! Tuwak! Patay ka na ngayon! Ibabaon ko sa tiyan at dibdib mo ang tinampad ko hanggang sa mawalan ka ng hininga! Dahil sa ginawa kong yon sa pinunong aswang, napapasigaw na lang siya at wala nang naging laban pa. Matapos ang ilang beses na pagbaon at hugot ng patalim ko sa tiyan at dibdib niya, napahugot siya ng malalim na hininga at kaagad ding namatay. Dahil wala na kaming mga kalaban noon, napaupo na lang kami ni tatay sa lupa. Nakaramdam ako ng pangangalay ng aking kamay. Nagkatitigan pa kami ni tatay at napangisi dahil natapos namin ang laban sa mga aswang na nandoon sa lugar na yon. Ngayong napatay na po natin ang mga aswang, tay. Sigurado akong wala nang mananalasa sa mga kanayunan. Kahit papano, kampante na rin po ako dahil matatahimik na rin ang mga kanayunan. Mukhang tama ka nga, anak. Naku masaya akong may isang tribo na naman ng mga aswang ang naubos kasama ka. Alam kong marami pa tayong makakaharap na mga nilalang na yon. Pero hindi ako magdadalawang isip na ubusin pa rin sila. Kakibat ng pagkakaroon ng butya ang makainkwento sila. Kaya habang nasa atin ang mutya ng tubig at apoy, asahan mo na ang bagay na yon, ha? Oo naman po. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit ganun na lang po ninyo kagustong patayin ng mga aswang, tay. Sana, sinabi po ninyo sa akin ng ganun. Tungkol sa nangyari kay nanay. Huwag na nating isipin pang tungkol doon. Ilan mo na rin naman ngayon ang dahilan ko kaya inaasahan kong kasama na kita sa laban ng magaganap sa pagitan natin at ng mga aswang na makakasalabuhan natin dalawa sa hinaharap. Oo naman po. Iasahan po ninyo ang bagay na yun. Ilang kong mahina pa ako at hindi pa sapat ang kakayahan ko sa pakikipaglaban sa mga malalakas na aswang. Pero dapo ko mas matuto sa pakikipaglaban. Ihahasain ko po ang aking kakayahan, tay. Para sa susunod na may makainkwento tayong mga aswang, hindi na po ako mahirapang lumaban. Sige na, anak. Tutulungan kita sa bagay na yon. Magsama tayong magpalakas pa. Sige po, tay. Sali ka na. Huwag na tayong bumalik pa kina paring Tasyo. At saka, umuwi na tayo sa bahay natin. Naku, napagod ako. Dahil sa naging laban natin ngayong gabi.
Iyak ko rin po, tay. O, sige po, tara na po. Sa kabutihang palad, nakarating kami sa bahay namin. Kaagad naming inayos ang mga sarili namin at natulog. Dahil naubos namin ang tribo ng mga aswang na naninirahan sa bundok na iyon, bumalik sa katahimikan ang aming bayan. Wala na kaming nababalitaang may nananalasa pang mga aswang. Nagpatuloy kami roon ni tatay sa pagpapalakas ng aming mga sarili. Si tatay ang nagsilbing tagaturo ko simula noon. Hinasa niya ang kakayahan ko sa pakikipaglaban at mas natuto pa ako sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, marami pa kaming naging laban sa mga aswang at natalo namin ang mga ito dahil sa tulong ng aming mga mutya. Namatay na noon si Lola dahil sa malubhang sakit. Kalaunan, nang manghina ang katawan ni tatay at bago siya namatay, ipinamana niya sa akin ang mutya ng tubig. Nanatili sa puso ko ang alaala ng aking ama na isang lasinggerong tirador ng aswang sa Visayas.